Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Olga. Taga Siquijor. Alam niyo na siguro kung ano ang reputasyon ng lugar namin pagdating sa mga kwento ng kababalaghan. Kung pupuntahan, nasa dulo ng kalsada ang bahay namin. Hindi na ako bata pero wala pa akong asawa sa edad na 27. Wala din naman akong anak. Malaki ang bakuran namin kaya nahilig akong mag-alaga ng mga aso. Kailangan din kasi namin para makatulong sa pagbabantay ng mga manok at iba pang hayop na nasa bakuran lang namin. Kilala ng mga kapitbahay ang kaalaman ko sa pag-aalaga nito. Sa katunayan, sa akin nagtatanong ang mga kapitbahay kapag may kailangan silang malaman tungkol dito dahil mahal ang serbisyo ng mga veterinaryo. May iba nga na nagpapaampun pa ng mga alaga nila kapag nagsawa na sila. Mababait naman ang mga alaga ko kaya parang tao kung ituring ko ang mga ito. Isang gabi, may hindi ka panipaniwalang naganap sa aming bakuran na hindi ko malilimutan. Ang maliit na bahay namin ay nakatindig sa madilim na sulok ng bakuran, napapalibutan ng puno at halaman kaya mukhang misteryoso ang itsura. Sa gabi, madalas na malamlam ang ilaw sa bakuran dahil sa mga dahon na nakaharang dito. Nang gabing iyon, nasa bakuran ako at inaalam ang kalagayan ng mga aso, habang naglalaro ang mga kapatid ko. Naalala ko, madilim na pero maaga pa naman noon at bahagyang malakas ang sinag ng buwan. Biglang napansin ko ang kakaibang pagkilos ng isa sa alaga kong aso noong maiwan ito nang naglapitan ang lahat habang tinatawag ko. Maya-maya pa, hindi ako nakapaghintay at ako na mismo ang lumapit dahil nakatindig lang ito sa kabilang dulo ng bakuran. Medyo nagtataka na din ako at maya-maya pa ay nabigla ako nang tumakbo ito papunta sa direksyon ko. Napansin ko na hindi pangkaraniwan ang kilos nito dahil sa taglay na ekspresyon sa mukha habang tinititigan ko. Lalo akong nagtaka nang makita ko ang namumulang mata nito na medyo nanlilisik pa. Naging mabagsik ang kanyang itsura nang lumabas ang mga matulis na ngipin. Naramdaman ko ang pagtindig ng balahibo ko at hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita at inakala ko pa na nababaliw lang ito dahil sa rabies. Napalakas ang tibok ng puso ko nang bigla itong umuol. Napaatras pa ako at hindi ko mapigilang sumigaw nang biglang nag-iba ito ng anyo. Sa isang iglap lang, naging kasing laki ito ng baboy, kasabay ng paghaba ng mga balahibo. Mas nalisik pa ang mga mata nito maging ang mga kuko ay naging mahaba at matulis din. Agad na napansin ito ng mga kapatid ko at dali-dali silang pumasok sa bahay habang ako ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bakuran. Tulala ako sa takot habang pinapanood ang misteryosong nilalang. Sumunod na naglaway ang bibig nito na handa ng sumugod. Nagsimula akong mag-alala ng patakbo itong pumunta sa akin. Tila hindi nito ako kilala. Hindi pa rin ako makapaniwala dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang mga pangyayaring nasaksihan ko. Hindi nagtagal, dumating ang mga magulang ko na may dalang bawang at asin. Sinabi pala ng mga kapatid ko sa kanila ang mga nakita. Sumigaw si nanay ng napakalakas para makuha ang atensyon ng nilalang at bigla itong humarap sa direksyon nila. Lumapit ito ng mabagal papunta sa kanila dahil siguro nagdadalawang isip nang makita ang kanilang daladala at ako naman ay nakakilos na sa kinatatayuan ko. Nang akmang pupunta na ang nilalang sa kanila, agad nilang pinagtulungang paalisin sa pagpukol ng mga dalang panglaban. Habang pinapanood ko sila, hindi maiwasang manindig ang mga balahibo ko.
Parang nasaktan ang nilalang nang tumama sa katawan nito ang asin na inihagis ni nanay na dahilan para gumulong ito sa lupa ng ilang beses. Umakbang itong paatras hanggang makarating sa dulo ng bakuran, kaya nilapitan ito ng mga magulang ko. Wala nang mapuntahan ang nilalang kaya biglang tumalon palabas. Pinuntahan pa nila ito kaya lang mabilis na itong nawala sa dilim. Kinabukasan, balitang-balita ang nangyari sa bakuran namin na ang ilan sa mga kapitbahay ay nag-usisa pa sa mga aso ko dahil baka raw hindi namin mapansin na bumalik muli ang nilalang at mag-anyo na namang aso. Sabi pa nila, ito marahil ang napabalitang nakikita ng mga kapitbahay sa kanilang bakuran na nambibiktima sa mga alaga nilang hayop. Mabuti na lang, mabilis na kumilos ang mga magulang ko ng gabing iyon. Sa ngayon ay hinding-hindi muna ako lumalabas ng bakuran pagdating ng gabi at madilim na ang paligid. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ako si Lino at ibabahagi ko ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Nakakakilabot at nakakapanindig ito ng balahibo, kaya magsisimula na ako. Galing ito sa kababata ko na dati kong kapitbahay sa Maynila. Naibahagi niya ito sa akin nang 9 na taon pa lang ako. Noon ay napakakulit kong bata. Sa katunayan, lagi akong may dalang tirador o kaya naman mga nakakasakit na laruan. Kasama ko lagi si Melvin na mas matanda ng 5 taon kaya nasa husto na itong isip. Madalas na pinagsasabihan ako kapag sinasaktan ko ang mga hayop na nakikita sa kalsada, aso man ito o pusa. Isang gabi may ikinuwento siya habang nasa gilid kami ng isang malaking bahay. Matagal na panahon na daw na nangyari ito nung hindi pa uso ang kamera sa mga poste. Mayroon daw matandang lalaki na namumuhay sa maliit na barong-barong sa gilid ng malaking bahay na kinatatayuan namin. Siya si Mang Berting. Napakahirap ng kanyang buhay at wala siyang kamag-anak sa lungsod na ito. Hindi rin alam kung saan siya nanggaling, ni wala ding nakakaalam kung saan nakatira ang mga kamag-anak niya. Sa sobrang hirap niya, pagkuha ng basura ang paraan niya para kumita ng pera. Pero isang araw, habang naglalakad siya sa kalye na dala ang kariton para maghanap ng kalakal, napansin niya ang isang asong itim na nanghihina sa tabi ng kalsada. Duguan at may galos ito na parang gawa ng matalim na bagay. Hindi niya kayang tiisin na makita ang kahinaan ng hayop. Dali-dali niyang kinuha ito at dinala sa kanyang barong-barong. Inalagaan niya ito at gumaling agad sa napakaikling panahon. Mula sa araw na iyon, naging masaya ang buhay ni Mang Berting dahil sa pagkakaroon niya ng bagong kasama at naging masunurin at maamo ito sa kanya. Lagi rin niyang kasama sa kanyang paghahanap buhay. Tuwing umaga, dala nila ang kariton para mangalakal sa mga ipinamimigay na basura sa paligid. Sa hapon, nagbabalik sila sa kanilang maliit na bahay para magpahinga at kumain ng hapunan. Naging kaibigan at tagapagtanggol ng matanda ang aso. Binabantayan siya nito habang natutulog at susugod ang aso kapag mayroong nanggagambala. Pinangingilagan din ito ng iba pang mga hayop. Pero isang araw, nagulat si Mang Berting nang biglang ipag-utos ng may-ari ng malaking bahay na umalis na sila doon. Gagamitin na raw ng may-ari ang lupa para lagyan ng garden dahil hindi daw maganda sa paningin ang kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Nagmakaawa ang matanda sa oras na iyon at humiling ng ilang araw para makahanap ng ibang malilipatan at pumayag naman ang may-ari ng lupa kahit naiinis. Hindi nagtagal,
dumating ang mga tauhan ng may-ari para paalisin sila at dahil sa pangamba. Nagtago si Mang Berting kasama ang kanyang alagang aso sa kanilang maliit na barong-barong. Umalis din ang mga tauhan agad-agad na may pagbabanta. Nang madaling araw habang sila'y natutulog, biglang may kumatok sa pinto. Madaling nagising si Mang Berting at nakarinig ng mga pang-aalipusta mula sa labas. Hindi nagtagal, pumasok ang mga tauhan ng may-ari at sinira ang kanilang tahanan. Sa loob ng ilang minuto, naging saksi ang aso sa karahasan na ginawa ng mga tauhan kay Mang Berting. Bugbog at sakit ng katawan ang inabot ng kawawang matanda. Bago tuluyang mawala ng malay, nakita niya na naunti-unting nagbago ang anyo ng kanyang alagang aso. Nakakakilabot ang pagbabago nito, mabilis na humaba ang mga ngipin at kuko, habang ang kanyang kulay ay nagiging mas maitim. Tumubo ang makapal na hibla ng balahibo sa mukha nito at naging makapal ang mga buto sa likod. Kasama ang pagkakaroon ng mga kakaibang marka. Lumaki ang katawan at naging mabagsik ang anyo na tila nagiging iba. Nagdulot ng takot at pangamba sa mga tauhan ang pagbabago nito, dahilan upang hindi na sila makaalis sa kinatatayuan, dala na din ng sobrang hilakbot. Hindi na makikita ang dating kaakit-akit na anyo nito nang tumindig ito na parang tao. Isa-isang sinugod ang mga walang pusong tauhan, matapos kagatin sa lieg ay iwinasiwas isa-isa na parang basahan. Sa kabila ng kaguluhan, tuluyan ang nahilo ang matanda. Nang muling magising, natagpuan ni Mang Berting ang kanyang sarili sa isang bakanteng lupa. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon at kung ano ang nangyari sa mga taong pumasok sa kanilang barong-barong. Habang nagpapagaling, bumuo ang matanda ng masisilungan at tuluyan na siyang namalagi dito. Nabalitaan ng matanda na ang mga tauhan ng may-ari ay namatay sa kahindik-hindik na paraan. Durog ang mga buto at nawawala pa ang ilang bahagi ng katawan. Napabalitang nawala sa katinuan ang may-ari ng bahay dahil sa mga nangyari, kaya walang makapagsabi kung ano talaga ang naganap ng gabing iyon. Mula noon, tahimik na namuhay si Mang Berting sa bakanteng lupa at hindi na siya nakabalik sa dati niyang tahanan hanggang yumao na ito sa katandaan. Hindi na rin niya nalaman ang nangyari sa aso niya dahil hindi na ito nakita ni Numan. Simula noon, hindi na ako naging malupit sa mga hayop na nakikita ko sa kalsada dahil baka isang araw makasalubong ko ang asong itim na dating kasama ni Mang Berting.